Wala ng 20 oras bago dumating ang pangalawang sakuna. Sa madaling salita, yun na lang ang oras na natitira para sa atin. Kung mananatili pa tayo bago dumating yon, katapusan na nating lahat. Kailangan natin marating ang Zeburi bago maubos ang oras natin dito. Pero, paano nga tayo makakarating doon? Imposible. Kahit sa tubig, masayang papawid pa. Walang baka makakalampas sa sobrang lakas ng alon. Paano na ngayon to? Merong barko! Gon! Magagamit natin ang barkong to! Tumigil ka sa kalokohan mo, Gon! Ibenta na lang ang bakal na to para mapakinabangan! Gumagana pa ang makina. Sigurado ba kayo mapapaandar pa ang barkong to? Paano ko naman malalaman yon? Oo, meron niyang posibilidad. Kung may iaangat lamang natin siya sa kanyang pagkakadikit sa malaking bato. Mukhang maganda ang naisip mo. Ibang klase rin naman ang mga ideya mo. Kung hindi natin matatakasan ng lugar, dadali natin ang buong puerto. Sigurado yan. Ito na ang kasagutan sa napakahirap na pagsusulit. Ang problema ay kung matatapos natin to kagad bago pa dumating ang pangalawang sakuna. Tingnan muna natin ang kondisyon ng barkong ito. Magkita-kita tayo pagkatapos ng 1 oras. Yan ba ang blueprint ng barko? Oo, may kasama pang manual. Magaling. Simulan natin sa mga parting dapat nating ayusin. Ang una sa lahat, paano tayo makakaalis sa malaking bato na kinakabitan niya? Ang gilid ay hindi natin masyado magiging problema. Pasasabugin ba natin yan? Sino ka? Ako si Q. Kung dinamita ang problema, ako na lang ang bahala. Marami akong nakitang bala ng baril na hindi na nagagamit sa loob ng barkong ito. Sigurado akong gagana pa yun. Pero, ang problema natin ay ang arko. Kinain na yun ng mga bato. Nasisiguro kong hindi yung kakayanin ng simpleng dinamita. Kung ganon, ang gagamitin natin doon ang kanyo ng barko. Makakaya pa kaya? Bulok na yun eh. Titirahin natin ang arko ng 4 na sunod-sunod para bumagsak. Yun na lang ang pag-asa. Para magawa yan, kailangan muna nating lagyan ng power ang mga kanyon. At saka meron ba tayong bala ng kanyon? Meron. Akong bahala. Nakita ko mga ngayon nung naghahanap ako ng kayamanan na pambayad sa matanda. Naitago ko ang 4 na malalaking bala ng kanyon. Kapag napasabog natin ang malaking batong yan, babagsak ang mga parte niya sa ilalim ng tubig. Alam ko na. Ang pwersa ng tubig sa dagat ang magtutulak sa barkong ito para umangat at pumiwalay sa bato. Para magawa natin ang mga yan, kailangan natin mapatakbo ang makina. Saan ba yung nakalagay? Dito. Kaya lang ang daan papunta dyan binahana. Kung dadaan kami sa air duct, mararating namin yan. Ayos na. Kami na ni Poker ang pupunta. Meron akong iniisip. Kung papupuntahin kaya natin ang mga tubig doon sa warehouse para magamit natin pampabigat, alam kong hindi balanse ang barko. Dahil ang kalahati, sa bandang harapan, ay ginawa ng hotel ng 2 matanda. Kaya siguradong masabigat ang banda roon. Sigurado ring nababalutan na ng damo ang hélice nito. Pasabugin natin ang kisame ng warehouse. Nang sa gayon ay makapasok ang tubig sa loob. Kami na ni Kilo ang bahala sa hélice sa ilalim ng tubig. Di ba? Ano? Delikado dun. Ayoko. Kaya mo yan! Okay? Ano pa nga bang magagawa ko? Yun ang mga problemang pinag-iisipan ko. Kailangan pa rin bantayan ang gagawin nila. Aabot kaya bago dumating yung isa? Kailangan umabot. 24 tayong mga aplikanteng nandito ngayon. Kailangan natin magtulungan para malutas ang problema. Ito na lang ang paraan para marating natin ang isla ng Zeburi. Ayos! Kailangan na simulan. Mga kasama, tayo na! Tingnan mo nga naman, natataranta silang lahat. Bilis! Oo!
Wala pa naman kami nakikita malaking problema dito. Sa tingin ko, gagana pa ito kahit kalawangin na. Sandali na lang. Napag-aralan ko na rin kung paano ikarga mga bala ng kanyon. Mabuti naman. Ang gagawin na lang namin ay karga mga bala nito. Si Leonio kaya, sigurado ba siyang nahanap na niya mga bala ng kanyon? Dahil dito wala na kami makita kahit anino ng bala. Sigurado ba kayong hindi delikado itong pinagagawa niyo sa akin? Ang steam turbine engine. Meron pa kayong sapat na krudo? Kapag napaandar natin yan, sigurado ako makakaalis na tayo sa lugar na to. Kung tatayo lamang tayong dalawa dito, hindi andar yan.